So good morning mga ka-Pops, welcome back sa ating munting channel o sa ating YouTube channel, Pops Rabbitry Philippines. So ngayon mga ka-Pops, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagde-disinfect ng ating mga alagang rabbit sa nila, sa mga cage nila or sa mga pops receiver nila mga ka-Pops, no. Napaka-importante din to para mapanatili natin yung kalinisan ng ating mga rabbits at para hindi po sila magkakaroon ng mga sakit gaya ng paggalis mga ka-Pops, no. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko na materials or mga gamit ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gamit ko para at least may tulong din ako sa inyo. Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube mga ka-Pops, huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification para updated ka sa mga bagong video natin or sa mga bagong content. Tapos paki-like mo na rin mga ka-Pops at comment para pag-usapan natin kung ano yung mga topic natin mga ka-Pops, no. So simulan natin, kaya tara. So yun mga ka-Pops, no, ngayon ipapakita ko sa inyo is kung ano yung mga gamit natin or yung mga ginagamit natin para sa ating pag-disinfect ng ating mga alagang rabbit sa kanilang mga pops receiver o yung sa kanilang mga mga ka-Pops sa lupa or sa mga paligid. So mga ka-Pops, para sa balahibo is gumagamit ako ng blowtorch, yung blowtorch gun. Tapos at yung blowtorch na gas mga ka-Pops, no. Sa hindi pa nakakaalam nito, ito yung ginagamit sa mga yung gaano ng mga metal, yung mga ka-Pops, or basta makikita mo to sa hardware, no, blowtorch mga ka-Pops. Tapos ilalagay mo lang dito, tapos ganon mo mga ka-Pops. Napaka-importante to mga ka-Pops, no, kasi ito yung ginagamit sa mga pag marami ng balahibo yung cage natin or nagkakaroon na po ng mga hindi nakukuhang tuyo ng mga dahon sa kanilang cage. Tapos isa to mga ka-Pops, tumutulong din to para yung mga ibang bakterya na mamamatay sa init mga ka-Pops. Kasi di kasi lahat ng balahibo is makukuha sa walis mga ka-Pops, no. Hindi po sa lahat ng balahibo is makukuha sa walis, kaya need din ng blowtorch is para to sa balahibo. Tapos ito is nabibili ko lang ata to sa 160 o 200, nakalimutan ko. Tapos ito is 100 lang po yung bitin natin, no. So yung mga ka-Pops, ganun mo lang. Ito sa akin is iba't iba kasing klase ng blowtorch gun mga ka-Pops, kasi minsan may dito yung pinipindot para sa kanilang lighter at saka minsan sa likod. Yan, iniikot ko muna ito mga ka-Pops. Tapos yan, kita nyo ito mga ka-Pops. Pwede mo na palakasan, tapos pahinaan. Yan yung ginagamit ng blowtorch para po sa po ito mga ka-Pops, para po sa balahibo ng balahibo ng mga rabbit natin sa kanilang cage mga ka-Pops. Tapos gumagamit din ako ng Zonrox. Ang Zonrox po is ito yung nagbibigay ng sa kanila, walang amoy, para mapatay po natin yung mga bakterya sa mga nila or sa pagwala sa amoy ng ihi. Ito naman mga ka-Pops, hindi po kailangan ng madami. Ituturo ko sa inyo kung ilang cup lang ang gagamitin ko sa isang natin, sa isang spray gun. Spray gun na bottle spray gun ba to? Nasa plastic bottle spray gun, basta nakalimutan ko sa pangalan. Totoong pangalan nito mga ka-Pops, basta ganito yun, bottle spray gun na mga ka-Pops, no. Tapos yun nga yung Zonrox. So ngayon ituturo ko sa inyo mga ka-Pops kung paano ito titimplahin. So kailangan natin ng tubig, yung puno nito na hindi masyadong puno na rin, kasi pag masyadong puno to ay hindi natin malalagyan ng hangin. So yan, bumili ako. Ang bilihin nyo yung Zonrox mga ka-Pops is yung original na Zonrox. Yan, Zonrox original. Yan mga ka-Pops, nakikita nyo, yan, Zonrox original yung bilhin niyo para mas maganda. Tapos ang ginagawa ko mga ka-Pops is isang ganito, kasing laki ng to mga nasa lang to wait lang, titingnan ko mga ka-Pops kung ilang ml tong tubig. Tumba, ilang ml tong tubig na, may nakalagay pa ditong ml. So yun, may nakalagay nga ml mga ka-Pops, na lang sa 800 ml yun, lang sa 800 ml na tubig. Tapos ang ginagamit ko is apat na takip dito mga ka-Pops. Nasa inyo na basta wag lang matapang mga ka-Pops, kasi delikado din pag sobrang tapang. Ang chlorine naman is hindi naman din nakakasira sa ating mga rabbit pag hindi masyadong matapang, kasi lang ito ng para mapatay yung bakterya mga ka-Pops, no. So yan, bubutasan natin kasi kakabili ko pa lang kasi nito.
kasi nung una is naubos na yung ginagamit ko. Nagdi-disinfect ako ng ano, or naglalagay ako ng ganito mga kapaps 3 times a week or 2 times a week, nakadepende po, pero yung sa paglilinis is araw-araw po. Naglalagay lang ako ng ano, ganito 2 times or 3 times a week mga kapaps. Tapos yun, maglagay ka lang ng 4 na puno ng takip. Yan, lagay mo dyan sa 800 ml na ano, tubig. 2, 3, 4. Yan, okay na yan mga kapaps, no? 4 na takip yan. So tapos ilagyan mo yung ano natin mga kapaps. Kaya sinabi ko pag ano, ito yung ganito mga kapaps, huwag mo siya masyadong punuin, kasi pag was mapuno yan ay hindi na po makakapasok yung tubig. Tapos sa first time na mag ano nito, gumamit ng ano, plastic bottle gun natin, huwag mo masyadong ramihan yung hangin, kasi nung una yung may ganito ako dati na isa is pumutok kasi nasobran ko sa hangin. Estimate nyo na lang, sa tingin nyo parang matigas na, is tama na, kasi pag masobrahan niyo puputok siya. Tapos kalug-kalugin yung mga paps para yung chlorine sa loob is kakalat siya mga kapaps na. Yung nga mga kapaps na, ito yung ginagamit ko na pang-disinfect ng ating mga rabbit. Sa mga gusto mag-disinfect ng mga rabbit nila or gusto maglinis, pwede nyo naman lagyan ito. Tapos kung gusto nyo maglagay sa loob ng screen or sa loob ng cage ng rabbit, is ang gagawin niyo is kukunin nyo yung rabbit pag once sa loob mismo ng screen, cage nyo, kukunin nyo yung rabbit, tapos wawalisan ninyo, tapos i-blow torque. Pagkatapos lagyan nyo nito, pag tuyo na, pwede nyo na ibalik yung rabbit. Sa akin naman, isa mga pop receiver ko lang ilalagay to, kaya no need natin kukunin yung rabbit, kasi sa ngayon hindi tayo mag-disinfect ng cage. Doon lang muna tayo sa pop receiver at saka sa paligid na ano ng rabbit, kasi napaka-importante ito para yung mga bacteria or mga insekto sa paligid is mamamatay na. So yun mga kapaps, yun nga, ito ulitin ko mga kapaps, yung blow trick natin, tapos yung Zone Rocks at saka yung plastic bottle gun, no? Ito lang yung mga kailangan natin mga kapaps para sa pag-disinfect ng ating cage or sa ating pop receiver. Kaya simulan na natin, tara. So yun mga kapaps, paapuyin na natin mga kapaps. Kasi kanina nagwalis na po ako mga kapaps. Yan, paapuyin na. Ang ginawa ko mga kapaps, ginagaling ko lang ito sa itaas mga kapaps. Huwag mo masyadong ilapit sa rabbit mga kapaps, no? Para hindi po maano ang rabbit, magkakaroon ng problema o maanalog nyo. Ganito lang mga kapaps, para mamatay lang yung ano mga kapaps. Mamatay yung bacteria at saka mawala yung balahibo mga kapaps. Kasi meron kasi minsan yung balahibo nagaano mga kapaps, lumilipad yung balahibo. Yung purpose ng mga kapaps yan. Yung purpose ng mga kapaps para yung balahibo ng ano natin, tawag nun, balahibo ng ating rabbit is matatanggal or mawawala mga kapaps. Ang balahibo na ano ginagawa ko mga kapaps pag nabibis na. Huwag nyo lang ilapit sa rabbit para hindi po magkakaproblema o hindi po matamaan yung rabbit. Iwasan nyo, tapos bawal to sa maraming kits mga kapaps. Gusto nyo mag-disinfect na may kits, kukunin nyo yung kits mga kapaps, kasi nakamasamaan. Para lang po sa ano, sa itaas lang mismong lahat yan. Kung mismong lahat na i-disinfect ninyo, mas maganda is kunin nyo yung kunin nyo yung mga rabbit or kits kung sa load kayo ng ano mag-disinfect. So yun mga kapaps, yan, bubumbahan natin yan. Tapos dyan natin to ititira sa ano mga kapaps, sa mismong pop receiver nila. Yan mga kapaps, yan yung ginagawa mga kapaps, yan, sa pop receiver mga kapaps, para po yung bacteria mga kapaps is mamamatay. Kasi yung mga dalis kasi nila mga kapaps, dahil yun sa ano, pag hindi mo nilinisan yung pop receiver nila or yung cage nila, yan, kaya makakaroon ng bacteria. At yung papasok sa ano nila mga kapaps, sa katawan, sa na sa paa. Kaya napaka-importante na ano mga kapaps, napaka-importante na linisan natin yung ano, paligid. Yan. Tapos babasahin din natin yung labas ng kanilang daanan ng tubig, kasi minsan may kumakapit diyan.
dito sa baba. Yan, lalagyan pa natin ng screen dyan, no, para sa bagong ano natin, mga rabbit. Yan, dito lalagyan natin ng screen. Maglalagay buntis yung rabbit ninyo or may mga kits kayo na tumatakbo na, iskunin nyo muna yung kits or yung mother doon nyo bago nyo mag bye bye. So yun mga kapaps to, tapos na po tayo mag-disinfect ng ating mga pops receiver. Sana makatulong to sa inyo. Yun nga yung sabi ko kanina mga kapaps, kung mag-disinfect kayo at mayroon kayong mga kits at saka mother dog or mga buntis, huwag nyo gamitin yung blowtorch natin kasi baka ma-stress yung rabbit natin. Gagamitin nyo lang to sa mga single at sa mga bata pa na rabbit, tapos huwag nyo lang ipalapit sa mismong rabbit para hindi sila masunog or hindi sila mag-stress. Madalian lang, kukunin nyo lang yung mga balabalahibo sa itaas. Tapos kung gusto nyo mag-disinfect talaga sa mismo sa loob ng screen or sa loob ng mismo ng cage ng ating rabbit, mas maganda kunin ninyo yung rabbit bago kayo mag-disinfect or maglagay ng apoy o blowtorch sa loob para mas safe yung rabbit ninyo at hindi kayo magkakaproblema mga kapaps, no? Ang ginawa ko lang kanina is tutorial lang yun kung paano mag-disinfect ng poop receiver. Kung sa mismong cage mga kapaps, mas mainam or mas maganda is kukunin niyo yung rabbit ninyo. Tapos bago kayo maglagay ng blowtorch or ng apoy, pagkatapos maglagay ng chlorine. Pag tuyo na is pwede niyo na ibalik yung rabbit. Tapos wag niyo masyadong tapangan yung chlorine kasi delikado din yan, nakakasama din yan. Pero mostly sa ginagamit na magde-disinfect ng mga rabbitero mga kapaps is yung Zonrox talaga, no, ang ginagamit. Tapos wag masyadong matapang, konti lang yun, o yun sinabi ko na kanina, ilang takip lang, so okay na yun. So hanggang dito na lang muna mga kapaps, sana makatulong sa inyo kung paano tayo mag-disinfect. Hanggang sa susunod na video, paalam.